Sa liblib na baryo ng Mapait, kung saan ang taniman ng palay ay kasing lawak ng tanawing abot lamang ng mata at ang mga gabi ay sinisinagan ng malamlam na gasera, tahimik ang buhay ni Mang Simeon, isang matandang magsasaka na kilala rin sa kanilang lugar bilang isang albularyo. Hindi man siya nag-aral ng medisina, subalit siya ay bihasa sa paggagamot gamit ang mga halamang gamot, dasal at lihim na orasyon na minana pa niya sa kaniyang yumaong lolo na si Tatang Oloy. Kilalang masipag si Mang Simeon. Kahit matanda na, siya ay laging nagbubungkal ng lupa, nag-aalaga ng kalabaw, at nagbibigay lunas sa mga may lagnat, pilay, at pati sa mga batang binabangungot. Sa kanilang baryo, siya ang nilalapitan tuwing may hindi maipaliwanag na sakit o tuwing may nawawala sa gubat. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, nanatili siyang mag-isa sa buhay. Hindi siya nag-asawa. May mga nagsasabi na minahal niya noon ang isang dalagang naglaho sa gubat ng Mapait at hindi na muling nakita. Isang gabi, habang umuulan at lumilikha ng kaluskos ang hangin sa pawid ng kanyang kubo, may narinig siyang mahinang pagkatok sa kanyang pintuan. Tok! 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 Tatlong sunod-sunod na katok, sabay katahimikan. Napakunot noo si Mang Simeon. Hindi na uso ang bisita sa ganitong oras, lalo na't tag-ulan at mahirap ang daan mula sa kabayanan. Kinuha niya ang kanyang lampara at binuksan ang pintuan. At doon niya unang nasilayan ang nilalang na magbabago sa kanyang tahimik na buhay. Isang babaeng may mahabang buhok, basang-basa ang kasuotan at mukhang hapong-hapo ang nakatayo sa kanyang pintuan. Hawak-hawak nito ang tiyan na malaki at bilog na bilog, halatang buntis at malapit ng manganak. Albularyo, tulungan mo ako. Mahinang wika ng babae. Ang kanyang tinig ay tila ihip ng hangin, malamig at may kakaibang tunog. Pasok, Hija, pasok ka. Anong nangyari sa iyo? Sabay salubong ni Mang Simeon habang inaalalayan ng babae papasok sa loob ng kanyang kubo. Pagpasok nila, napansin ni Mang Simeon na tila may liwanag na nagmumula sa babae. Hindi ordinaryong anyo ng buntis ito. Hindi ito katulad ng mga buntis na kanyang natulungan noon. Hindi siya marumi, kahit basang-basa sa ulan. At sa kabila ng putla nito, may kung anong kakaibang ganda at katahimikan sa mukha ng babae. Wala akong ibang mapuntahan, sabi ng babae habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ako si Luningning at ako'y hindi tulad ng mga ordinaryong nilalang. Napakurap si Mang Simeon. Anong ibig mong sabihin, Hija? Sa isang iglap, ang mga mata ng babae ay tila kumislap sa dilim. At mula sa kanyang balat, tila may maliliit na butil ng liwanag na sumingaw, saglit lang at agad na nawala. Isa akong engkanto. Ako ay nabuntis ng isa ring nilalang mula sa aming mundo. Ngunit kami inuusig at ako'y nagtago sa mundo nyo upang iligtas ang anak ko. Hindi nakapagsalita agad si Mang Simeon. Sa buong buhay niya bilang albularyo, nakarinig na siya ng maraming kwento ng mga engkanto, mga nawawala, mga inaakit, mga ginagamot na hindi umano tao. Ngunit ngayon lang siya personal na makakaharap ng isa. Bakit mo ako napili, Hija? Tanong niya habang inaabot ang tuyong kumot para sa babae. Narinig ko ang mga dasal mo, ang kabutihan mong ginagawa sa iba. Sa aming mundo, tinitingala ka ng iilan. Dahil isa kang bantay lupa na hindi mo alam. At ikaw lang ang maaaring makatulong sa akin. Napakagatlabi si Mang Simeon. Bagamat gulong-gulo ang isip, ang kanyang puso ay agad lumambot. Hindi na mahalaga kung engkanto man o hindi ang kaharap niya. Isang buntis ang humihingi ng tulong at wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Kung gayon, manatili ka muna rito. Ipagluluto kita. At bukas, titimpla ako ng halamang makakatulong sa iyo.
Ngunit kailangan nating ingatan ang paligid. Baka may sumusunod sa iyo. Tahimik na tumango si Luningning. Ngunit hindi siya kumibo ng matagal. Nang gabing iyon, habang himbing ang buong baryo sa ulan at habang lumalangit-ngit ang mga kawayan sa paligid ng kubo ni Mang Simeon, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gubat. Isang sigaw ng galit at paghahanap. At doon, nagsimula ang kakaibang ugnayan ng isang albularyong magsasaka at ng isang buntis na engkanto. Isang ugnayang magiging sentro ng isang mas matandang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Kinabukasan, madilim pa lang ang paligid ay gising na si Mang Simeon. Pinakuluan niya ang pinaghalong mga ugat ng banaba, guyabano at anibong damo na karaniwang pampalakas ng buntis. Sa kanyang mesa, nakalatag ang ilang dahon ng alibhon na ginagamit sa pagtaboy ng masasamang espiritu at mga tuyong palito ng kandila mula sa simbahan sa kabayanan na inorasyunan niya kagabi matapos ang kakaibang sigaw mula sa gubat. Si Luningning, ang engkantong buntis, ay natutulog pa rin, mahimbing pero parang namimilipit ang katawan na para bang may gumugulo sa kanyang panaginip. Pumipintig ang kanyang tiyan at tila gumagalaw sa loob ang sanggol na kanyang dinadala. Kakaibang galaw na hindi ayon sa normal na kilos ng bata sa sinapupunan. Nilingon ni Mang Simeon ang natutulog na bisita at saka bulok sa sarili. Hindi na ito simpleng paggagamot, may mga mata nang nakatingin sa lugar na to. Sa kabilang banda ng gubat ng mapait, sa ilalim ng lilim ng matandang punong dungon, may ilang nilalang na nagtitipon. Ang kanilang balat ay kupas na kulay abo, ang kanilang mga mata ay pula, tila apoy na walang init, at ang hininga ay amoy lupa at asupre. Nakatakas siya, bulong ng isang nilalang na may matulis na mga kuko at may palong itim na parang ulap sa ulo. May humarang sa ating pakay, isang bantay lupa, isang albularyo. Sagot ng pinakamatanda sa kanila, si Sibul, ang tagapagsubaybay sa mundo ng mga nilalang sa dilim. Hindi natin pwedeng hayaang isilang ang batang yon. Ang sanggol ay anak ng isang tagapamagitan. Kalahating liwanag, kalahating dilim. Kapag isinilang yan, magkakaroon ng pag-asa ang mga nilalang sa ilalim ng liwanag na magbalik sa ating mundo. Nagtining ang katahimikan sa ilalim ng mga ugat ng punong dungon. Tumingin sila sa isa't isa. Isa lang ang mensahe. Dapat mamatay ang bata at ang ina. Sa bahay ni Mang Simeon, nagising na si Luningning. May butil ng pawis sa kaniyang noo at nanginginig pa ang kamay habang hawak ang tiyan. May nararamdaman ako. May sumusunod sa akin. Wika niya habang sinasapo ang kanyang buntis na tiyan. Kaninang madaling araw nakita ko sila sa panaginip ko. Mga nilalang ng dilim. Ang ilan ay aking dating kakampi. Mga dating kakampi? Tanong ni Mang Simeon habang pinapainom siya ng mainit na salabat na may halong halamang gamot. Oo, sa mundo ng engkanto, may hati. May mga nilalang na tapat sa kalikasan at sa balanse ng mundo. Ngunit may mga tumiwalag, mga gabunan na ngayon ay kumakampi sa kadiliman. Gusto nilang ang sanggol ko ay hindi may panganak dahil ang sanggol ko ang magiging tulay para maibalik ang balanse sa dalawang mundo. Gabunan, bulong ni Mang Simeon. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang yan. Ayon sa kwento ng aking lolo, sila'y mga dating tagapangalaga ng gubat na naghimagsik laban sa liwanag at sinumpang tumira sa dilim. Tumango si Luningning at sa unang pagkakataon ay lumuha siya. Hindi basta luha, kundi tila maliit na patak ng liwanag na nagiging singaw habang dumadaloy sa kanyang pisngi. Kung ako'y mahuli nila, pati ikaw ay malalagay sa panganib. Hindi ka dapat madamay sa giyerang ito, Mang Simeon. Ako'y aalis na lamang. Ngunit tumindig si Mang Simeon
at tinig niya'y puno ng paninindigan. Kung totoo ngang ako'y bantay lupa gaya ng sabi mo, kung ako'y tagapangalaga ng hangganan ng mundo ng tao at mundo ninyo, hindi ako uurong. Hindi ko pababayaan ang isang inang nagtatanggol sa anak. Dito ka lang, palalakasin kita, pagtatanggol kita, hanggat ako'y may hininga. Saglit na katahimikan ang sumunod. Sa katahimikang iyon, isang uri ng tiwala ang namuo sa pagitan ng engkanto at albularyo. At sa gitna ng pagbuhos ng ulan sa labas, nagliyab ang mga orasyon ni Mang Simeon na nakaukit sa kahoy sa paligid ng kanyang kubo. Nagising ang kanyang mutyang itim na manok, si Kabating, at nagsimulang kumahol sa kawalan. Oo, kumahol, hindi tumilaok. Senyales na may di karaniwang presensya sa paligid. Sa labas ng kubo, sa lilim ng kawayanan, may mga mata sa dilim. Hindi mata ng hayop, hindi rin mata ng tao. Mga matang nagmamasid, naghihintay, at nagbabalak. At sa darating na gabi, magsisimula ang kanilang paglusob. Kinagabihan, humupa na ang ulan, ngunit hindi ang pagkabahala ni Mang Simeon. Sa buong araw, abala siya sa paghahanda ng mga anting-anting, dahon ng katakataka, langis na may orasyon, at mga pulbos na mula sa pinatuyong balat ng ahas na kobra na ginagamit pang taboy sa mga nilalang ng dilim. Itinali niya ang mga ito sa 4 na sulok ng kanyang bakuran. Hindi ito magiging sapat. Bulong niya habang sinasabit ang orasyong galing sa kanyang lolo sa ibabaw ng pintuan. Ngunit kailangan kong pagtagpuin ang tapang at dasal. Si Luningning sa kabila ng pagiging engkanto ay patuloy na nanghihina. Ang kanyang pagbubuntis ay tila bumibigat ng mas mabilis kaysa normal. Lumalaki ang kanyang tiyan araw-araw, hindi lingguhan. At ang kanyang anak ay tila nagpapadala ng enerhiya na umaabot sa 2 mundo. Para itong ilaw sa gitna ng dilim at nagsisilbing hudyat sa mga nilalang na nais siyang saktan. Mang Simeon, bulong niya habang siya'y nagpapahinga sa banig. Naaamoy na nila ako, ramdam ko na. Ang mga gabunan ay malapit na. Tumingin si Mang Simeon sa labas. Ang mga kawayan ay unti-unting sumasayaw sa malamig na hangin. Ngunit sa halip na maaliwalas, may hatid itong pangamba. May kakaibang hugis na dumadaan sa pagitan ng mga talahib, mga aninong hindi tumatama sa liwanag. Sa gubat, ilang metro mula sa bahay ni Mang Simeon, nagtitipon ang mga nilalang ng dilim. Nakaabang sila sa utos ng kanilang pinuno, ang makapangyarihang si Sibul, dating tagapagbantay ng ilog ng kawayan na sinumpa at naging alipin ng kadiliman. Naririto ang engkanto, nararamdaman ko ang lakas ng kanyang anak. Wika ni Sibul habang inaamoy ang hangin. Ngunit hindi siya basta-basta matitinag sapagkat siya ay pinoprotektahan ng isang albularyo, ng isang bantay lupa, isa sa mga pinakahuling tunay. Lumapit ang isa sa mga gabunan. Ang balat nito ay parang puno ng alikabok at ang mga kamay ay mahaba, tila bangkay na pinatuyo ng panahon. Pasukin na natin sila o dakilang Sibul? Hindi, tugon ni Sibul. Hindi pa ngayon. Ang bahay ng matanda ay may mga sinaunang orasyon. Kailangan nating sirain muna ang kanyang paniniwala. Kailangan nating guluhin ang kanyang isipan. Bago natin wasakin ang kanyang tanggulan, wasakin muna natin ang kanyang puso. Samantalang sa loob ng bahay, patuloy ang paghilab ng tiyan ni Luningning. Nakaluhod sa tabi niya si Mang Simeon. May hawak na basang tela at mutya ng saging sa kanyang palad. Paulit-ulit niyang sinasambit ang kanyang dasal. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng buhay, ilayo mo kami sa kasamaan. Iligtas mo ang sanggol sa sinapupunan. Ngunit habang siya'y nakapikit, isang maliit na tinig ang narinig niya sa kanyang isipan. Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi mo siya kilala. Nilalang siya ng panlilinlang.
Napamulat si Mang Simeon. Wala namang nagsalita. Tiningnan niya si Luningning na noon ay nakapikit din at tila namamaluktot sa sakit. Hindi totoo yan, bulong niya sa sarili. Hindi ako dapat madala sa mga bisig ng anino. Ngunit sa mga susunod na minuto, ang mga alaala ni Mang Simeon ay muling bumangon. Ang pagkawala ng kanyang mahal na si Rosang, dalagang nawala sa gubat mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Ang paniniwalang siya'y iniwan. Ang gabi ng pagkawala kung kailan may kakaibang liwanag din sa langit. At doon niya naalala ang sinabi ng kanyang lolo noon. Ang tunay na bantay lupa ay laging sinusubok ng kanyang nakaraan. Kapag dumating ang mga anino, hindi lamang katawan ang inaatake nila, kundi ang iyong alaala. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga lampara ay sabay-sabay na nanghina ang liwanag. Ang kanilang alagang manok panabong ay tumilaok ng 3 beses. Hudyat na may nilalang na hindi tao sa paligid. Hinugot ni Mang Simeon ang kanyang espadang gawa sa kahoy ng sampalok at sinindihan ang isang sagradong insenso na gawa sa tuyong balat ng ahas, bignay at giniling na buto ng sampinit. Tao man o hindi, kung masama ang hangarin mo, hindi ka makalalapit sa tahanang ito, sigaw niya. Sa labas, nagkaroon ng mahihinang yabag. 1, 2, 5, 7, 12 pares ng paa. At saka muling may sumigaw sa kawalan, isang matinis at nakakayanig na tinig. Ibigay mo sa amin ang ina at ang anak at hindi ka namin sasaktan, albularyo. Ngunit sagot ni Mang Simeon, hindi, kahit kanino, kahit kailan. At sa kanyang sigaw, biglang lumiwanag ang paligid. Isang bugso ng kapangyarihang nagmula sa kanyang orasyon, ang sumabog at naglayas sa mga aninong papalapit. Napasigaw ang mga gabunan at umatras sa gubat, ngunit alam nilang iyon ay unang hakbang pa lang sa kanilang pag-atake. Sa umagang sumunod, si Luningning ay may iniabot kay Mang Simeon, isang munting mutya na may liwanag sa loob. Ang sanggol ko ay lalaban, ngunit hindi siya makapagsasalita kung wala kang pananalig. Ito ang mutya ng katotohanan. Huwag mo akong pagdudahan, Mang Simeon, kahit ako'y engkanto. Tumingin siya kay Luningning at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito, pagod ngunit may liwanag sa mata. Hindi ko na kailangang pagdudahan ang isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak, sagot niya. Ngunit sa kailaliman ng gubat, sa pagitan ng mga punong walang pangalan, isang ritual ang sinimulan ni Sibol. At sa ritual na ito, isang traidor ang tatawagin. Isang nilalang na minsan nang minahal ni Mang Simeon at matagal nang nawawala. Sa gitna ng malalim at lumang bahagi ng gubat ng mapait, kung saan ang mga puno ay waring may sariling buhay, may isang altar na gawa sa puting bato at pinapalibutan ng mga ugat na tila gumagapang pataas. Doon nakatayo si Sibol, ang pinunong gabunan, at sa kanyang paanan ay may inihahandang itim na sisidlan ng dugo ng uwak, durog na buntot ng palaka, at pinulbos na buto ng sanggol na hindi isinilang. Nais mo siyang protektahan, bulong ni Sibol habang inaapakan ng mutya ng liwanag na ninakaw nila mula sa isa sa mga diwata ng bundok. Ngunit ano ang magiging sagot mo kapag siya mismo ang kaharap mo muli, ang minahal mong nawala? Inangat niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umawit ng matandang panalangin sa wikang kinalimutan na ng mga tao. Sa bawat bigkas, ang hangin ay umiikot, ang mga dahon ay kumikilos na para bang may bumabang nilalang. Hanggang sa mula sa gitna ng altar, isang hugis ng babae ang unti-unting bumuo. Maputi ang balat, may mahabang buhok na parang itim na agos ng gabi, at may mga mata na minsang mapagmahal. Ngunit ngayon ay walang kinang.
at walang emosyon. "Ikaw na ba yan, Rosa?" Usal ni Sibol sa kanyang nilikha. Ang dalagang minsang minahal ng bantay lupa, ngayon ay magiging kasangkapan para wasakin siya. Tumango ang nilalang. "Ibigay mo sa akin ang kanyang puso," utos ni Sibol. "Wasakin mo ang kanyang pananalig. Sa pamamagitan ng alaala ng pag-ibig, ipahamak mo ang sanggol." Sa kubo ni Mang Simeon, maghahapon na ngunit tila hindi sumisikat ang araw. Ang buong paligid ay natatabunan ng makakapal na ulap at ang liwanag ay tila nilalamon ng usok ng kagubatan. Isang presensyang hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Tila may paparating. Si Luningning na ngayoy hindi na makalakad ng maayos dahil sa bigat ng kanyang sinapupunan ay nagpahinga sa silong habang binabantayan ng matalinong manok na si Kabating na tila ba nagbabantay ng diamante. Habang nagtitimpla si Mang Simeon ng panibagong anting-anting mula sa ugat ng balatong tikbalang at dahon ng damong ligaw, may narinig siyang kumaluskos sa likod ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang lumabas, bitbit ang kanyang itak na may ukit ng orasyon. "Sinong nariyan?" tanong niya. Walang sumagot, ngunit mula sa likod ng mga talahib may humakbang na babae. Makinis ang balat, mahinhin ang kilos at sa unang tingin ay parang hindi tumanda kahit araw. Nabitiwan ni Mang Simeon ang hawak. "Rosa?" "Si Simeon." Mahina ngunit buo ang tinig ng babae. "Ako ito." "Imposible. 30 taon na, Rosa. Akala ko patay ka na." Lumuha ang babae. Ngunit ang kanyang luha ay walang dulas, tuyo, malamig at tila peke. "Buhay ako, pero binihag ako ng engkantong mundo at ngayon lang ako pinayagang bumalik." Lumitaw ang sakit sa mukha ni Mang Simeon. "Bakit ngayon lang? Bakit hindi ka nagsabi? At paano mong nalaman kung nasaan ako?" "Ramdam kita," sagot ni Rosa. "Ramdam ko ang liwanag mo. Kaya't sumunod ako rito upang magpasalamat at upang magpaalam." "Magpaalam?" tanong ni Mang Simeon. "Dahil sa lalong madaling panahon, ang giyera ay darating sa tahanan mong ito at ayokong ikaw ay madamay. Iligtas mo ang sarili mo, Simeon. Iwan mo ang engkanto. Ang kanyang sanggol ay anak ng kasinungalingan." Napako sa kanyang kinatatayuan si Mang Simeon. Ang kanyang puso ay muling ginising ng pagmamahal, ngunit sa kanyang isipan ay may bumubulong. Peke ito. Hindi ito ang Rosang minahal mo. Ang kanyang mata, walang kaluluwa. Biglang dumating si Kabating, ang mahiwagang manok panabong ni Mang Simeon, at tumilaok ito ng 3 sunod-sunod. Malalim, tila babala. "Lumayo ka sa kanya," bulong ni Luningning na ngayoy lumabas sa kubo sa kabila ng sakit. Hindi na siya si Rosa. Isa na siyang anino ng nakaraan. Isang anyo lamang, nilikha upang sirain ka. Pagtapos niyon, nagbago ang anyo ni Rosa. Ang kanyang balat ay nanigas, ang kanyang buhok ay naging usok, at ang kanyang mata ay naging itim na walang puti. "Sayang," bulong ng nilalang. "Akala ko mahihina ka, albularyo. Akala ko kaya kitang linlangin gamit ang puso mo." Hinugot Mang Simeon ang kanyang itak at inihampas sa lupa. Mula roon, umangat ang apoy na bumalot sa paligid ng kubo, isang sinaunang depensa mula sa pananakop ng mga nilalang ng dilim. "Ako'y matanda na, pero hindi ako hangal," sabi niya. Ang aninong dating si Rosa ay napaatras, sumigaw at naglaho sa hangin. Ngunit ang kanyang tinig ay naiwan. "Hindi ito ang huling pagtatangka. Susubukan ka naming muli. Hindi ka pa handa sa tunay na paglusob." Pagkatapos ng tagpo, si Luningning ay halos mawalan ng malay.
Bumubulwak ang enerhiya mula sa kanyang sinapupunan at ang paligid ng kanyang tiyan ay tila binabalot ng liwanag at dilim na nagsasalpukan. Malapit na siya, Mang Simeon, mahinang wika ni Luningning. Narito lang ako, sagot ng albularyo, pinupunasan ng pawis niya. At hindi kita iiwan hanggang sa dulo. Ngunit sa kailaliman ng gubat, si Sibul ay nakangisi. Bigo man ang traidor, tagumpay pa rin ang pagbitak ng damdamin ng albularyo. Unti-unti naming huhubarin ang kanyang pananalig at kapag nawala iyon, makakapasok tayo. Matapos ang engkwentrong iyon sa aninong kamukha ni Rosa, si Mang Simeon ay parang binuksan muli ang sugat ng nakaraan. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Kahit tapos na ang ulan at ang gabi ay tahimik, ang kanyang puso ay tila nilulunod ng tanong. Paano kung totoo nga yung si Rosa? Paano kung si Luningning ang may masamang pakay? Habang nakaupo siya sa harap ng altar sa loob ng kanyang kubo, marahan niyang hinawakan ang isang lumang larawan. Isang lumang larawan nila ni Rosa noong mga binata't dalaga pa sila. Magkayakap, may ngiti sa labi, at may kasamang tali ng damong ligaw sa kanilang ulo, simbolo noon ng pangakong walang iwanan. Rosa, kung ikaw man yon, bakit wala ka sa mata mo? Bulong ni Mang Simeon habang pinapausukan ng insenso ang larawan. Ngunit habang siya'y nagmumuni-muni, dumating si Luningning, bitbit ang isang kupas na tela na may mga sinaunang sulat at malagintong hibla. Mang Simeon, mahina niyang tawag. May kailangan kang makita. Inilatag ni Luningning ang tela sa harap ng altar. Doon, ipinakita niya ang isang guhit, isang lumang propesiya ng mga engkanto. Ang sinumang albularyo na nilapitan ng buntis na tagaliwanag ay siya ring magdadala ng kapalaran sa hangganan ng dalawang mundo. Basa ni Luningning, kung siya'y may pusong buo, ang sanggol ay isisilang na may liwanag. Ngunit kung puso niya'y naguguluhan at nilalason ng alinlangan, ang sanggol ay manganganak ng anino. Napatingin si Mang Simeon kay Luningning. Ibig mong sabihin, ako ang may hawak ng kapalaran ng anak mo? Tumango si Luningning. Oo, dahil hindi lang basta tagapagtanggol ang papel mo, Mang Simeon. Isa kang bantay ng sanggalang, tagapamagitan ng kalooban ng lupa't espiritu. At ang iyong damdamin ay makaapekto sa anyo ng batang ito. Napahawak si Mang Simeon sa kanyang dibdib. Paano kung may pagdududa ako? Paano kung bahagi ng puso ko'y nakakapit pa rin sa nakaraan? Kung ganon, sagot ni Luningning, masusugatan ang hinaharap ng batang ito at maaring mapasok ng kadiliman ng kanyang kaluluwa. Kaya't kailangan mong hilumin ang sugat mo, Mang Simeon. Dahil kung hindi mo ito harapin, ikaw mismo ang magiging pintuan ng gabunan papunta sa ating mundo. Sa gubat, nagagalak si Sibul. Hindi natin kailangang pasukin ang kubo ng albularyo. Hahayaan nating ang puso niya ang magbukas ng pinto para sa atin. Kasama niya ang 3 tagasunod na gabunan. Si Ngilas ang tagapagdala ng panaginip, si Kulamin ang tagabarang, at si Arawan ang tagagaya ng tinig. Ngilas, utos ni Sibul, pasukin mo ang panaginip ni Simeon. Huwag mong takutin, aliwin mo, ibalik mo sa kanya si Rosa. Ipaalala mong mas mahal niya ang nakaraan kaysa sa sanggol na hindi pa isinilang. Kinagabihan, habang himbing si Mang Simeon, pumasok ang itim na usok mula sa bitak ng kawayan sa dingding ng kubo. Dumanas siya ng isang panaginip, isa na namang anyo ng trahedya. Sa panaginip, siya ay nakatayo sa lumang bahay ni na Rosa. May mga halaman sa paligid at naroon siya, buhay, bata at masaya. Halika, Simeon, tawag ni Rosa, hawak ang kamay niya. Iwan mo na ang kabundukan, sama ka sa akin. Iwan mo ang engkanto. Ako lang ang minahal mo, hindi ba?
Ngunit habang siya'y napapangiti, lumingon siya sa kanyang paanan. At nakita niya ang isang sanggol na umiiyak, naliligo sa liwanag. Hawak-hawak ang isang sanga ng liwanag na tila itak. At doon niya naalala ang sinabi ni Luningning. Ang sanggol na ito ang tulay ng liwanag. Ngunit kung pipiliin mong manatili sa alaala ng nakaraan, ikaw ang magwawasak sa tulay na iyon. Nagising si Mang Simeon, pawis na pawis, humihingal at nakadama ng pagkasuklam sa sarili. Ako'y nalilinlang. Kailangan ko nang pumili. Kinabukasan, hindi na nagatubili si Mang Simeon. Pinunit niya ang lumang larawan nila ni Rosa at sinunog sa loob ng palayok ng sagradong abo. Hindi kita kinakalimutan, Rosa. Ngunit panahon na para harapin ko ang aking tungkulin. Nagulat si Luningning nang maramdaman ang pagbago ng hangin. Anong ginawa mo? Tanong niya. Pinili ko ang kasalukuyan at ang batang dinadala mo. Yan ang pag-asa ng mundong ito. Tumayo si Mang Simeon, pinunasan ng pawis at muling ibinalik ang kanyang anting-anting ng kawayan, mutya ng saging at dahon ng salindayag. Kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaang pasukin nila ang kabahayan ko o ang puso ko. Ngunit hindi nila alam, sa gubat, nagsisimula na ang isang mas malaking ritual. Dahil ang mga gabunan ay hindi na darating isa-isa. Sa susunod na pag-atake, sila ay darating bilang hukbo. Gabi ng kabilugan ng buwan. Sa baryo ng Mapait, habang ang mga tao ay mahimbing na natutulog, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Hindi ang karaniwang katahimikan ng mga bukid sa gabi, kundi isang katahimikan na tila naghihintay ng sigaw, ng pag-atake, ng pagbagsak. Sa gitna ng kawayanan at talahiban, sa paanan ng bundok, ang kubo ni Mang Simeon ay mistulang tanggulan. Nakapalibot sa bakuran ang mga basag na itlog ng itik na itim, dahon ng anibong na may dasal at mga kawayan na may ukit ng sinaunang alibata, orasyong pananggalang sa masasamang espiritu. Sa apat na sulok ng kubo ay may tigi-isang mutya ng salindayag, tinatawag na panangga ng apat na hangin. Sa loob, si Luningning ay halos hindi na makabangon. Ang kanyang tiyan ay tila may sariling mundo. Umiilaw, nanginginig, at tila may sinasagupa sa loob. Mang Simeon, malapit na siya. Ngunit hindi lang ako ang nilalabanan nila ngayon. Pati ikaw. Mahina niyang bulong habang pinipigilan ang sariling mapaiyak sa sakit. Alam ko, sagot ng matandang albularyo. Ang mga gabunan ay ayaw lang naman sirain ang katawan. Gusto rin nilang durugin ang puso, pero hindi ako matitinag. Sa gubat ng Mapait, naghihintay ang mga gabunan. Nakapwesto sa ilalim ng mga punong kalumpang, si Sibul, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim, ay nakasuot ng itim na balabal na gawa sa balat ng kaluluwang ligaw. Kasama niya ang halos 20 nilalang ng kadiliman, mga dating diwata, duwende, tikbalang, at maligno na tumalikod sa liwanag. Ngayon ang tamang oras, wika ni Sibul, habang hinihimas ang itim na mutya sa kanyang palad. Ang puso ng albularyo ay hindi na marupok, pero ang kanyang katawan ay tao pa rin. At ang engkanto'y humihina. Walang pananggalang ang makapipigil sa atin kung sama-sama tayong papasok. Inutusan niya si Kulamin ang barang na may dila ng uwak upang unang pumasok sa tahanan ni Mang Simeon bilang anyo ng isang ligaw na bata. Sa bahay ni Mang Simeon, habang nilalagyan niya ng pulbos ang bagong timplang halamang sibuyas tigre at dahon ng sambong, may narinig siyang pagkatok. Tok, tok, tok. Hindi ito tulad ng matitigas na katok na kagaya ng una niyang karanasan kay Luningning. Ito ay mahina, paawa at tila pagmamakaawa. Bubuksan ko lang ng kaunti, wika niya sa sarili habang hawak ang kanyang itak na may ukit ng orasyon.
Pagbukas niya, tumambad ang isang bata, mga 5 taong gulang, duguan ang muka at paa. "Nay, tay, tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin." Ngunit napansin agad ni Mang Simeon na ang anino ng bata ay hindi sumasabay sa katawan nito. Sa halip, ang anino ay gumagapang paakyat sa dingding. "Mukhang bata, pero ang puso mo'y hindi inosente," mariing sabi niya. Agad niyang inihagis ang isang pinuspos na tuyong paminta at tabo ng duwending puti sa bata. Biglang umalulong ang nilalang. Nagbago ang anyo. Naging isang itim na aninong may bungis-ngis ng uwak. Naglaho sa ulap ng usok at biglang sumiklab ang isang bahagi ng kubo. Ngunit agad rin itong naapula ng mutyang bantay na itinanim ni Mang Simeon sa bawat poste. Iisa pa lang yon, bulong niya. Mula sa kakahuyan, nagsimula na ang sabayang lusob. Lumipad sa ere singilas, tagapaghatid ng bangungot, at sinimulang hipa ng paligid ng kubo gamit ang usok ng pagkalimot. Isang ulap na kapag nalanghap ng tao, unti-unting kinakain ang kanyang alaala. "Hindi ko kayang labanan ang usok na yan," sigaw ni Luningning, habang pilit na pinuprotektahan ang kanyang tiyan. Tumayo si Mang Simeon, kinapa ang kahon ng kanyang yumaong lolo at inilabas ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginamit, isang singsing na may lamang sinag ng araw, kinulob sa pulang sagradong bato. "Ito ang iniwan sa akin ni Tatang Uloy, panghuling sandata, para lang sa ganitong gabi." Isinuot niya ito at saka itinutok sa langit. Sa liwanag ng araw na nakatago, gisingin ang sanggalang ng lupa, sigaw niya. Sa isang iglap, ang singsing ay sumabog sa liwanag. Mula sa paligid ng kanyang bahay, tumindig ang 4 na haliging may hugis tao. Mga tagabantay na gawa sa lupa, kahoy, apoy at hangin. Umalab ang kanilang anyo sa paligid at humarang sa mga gabunan na papalapit. "Hindi ninyo na kami madaraanan, hindi ngayong gabi," sigaw ni Mang Simeon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang gabunan na hindi nagpakita. Si Arawan, tagagaya ng tinig. Tahimik siyang pumasok sa loob ng kamalayan ni Luningning at sa isip ng engkanto, narinig niya ang tinig ni Mang Simeon. "Luningning, iligtas mo ang sarili mo. Iwan mo ang anak mo. Huwag mo siyang iluwal." Sa sandaling iyon, nanghina ang loob ni Luningning. Tumigil sa paggalaw ang liwanag mula sa kanyang tiyan. "Hindi, Mang Simeon, bakit?" bulong niya. Sa kanyang huling lakas, sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila binikis ng malamig na kadena. Naramdaman ito ni Mang Simeon kahit abala sa pagtatanggol. "Luningning?" Agad siyang sumugod papasok. Nakita niya si Luningning na nakakuyom ang katawan. Ang mga mata ay nanlalamig at tila pinapasok ng aninong hindi niya kita. "Lumaban ka! Hindi ako yon. Huwag mong paniwalaan ang tinig nila." Isinampal ni Mang Simeon ang dahon ng banaba at langis ng palumpong na may orasyon sa noo ni Luningning. Sumigaw ang aninong nasa loob niya at lumabas. Naganyo itong puting ulap na may mukha ng demonyo, ngunit agad na nilamon ng apoy mula sa isang tagabantay. Huminga ng malalim si Luningning. "Nandito ka pa rin. Totoo ka?" "Oo," sagot ni Mang Simeon. "At hindi ako aalis." Pagkalipas ng ilang oras ng digmaan sa paligid ng bahay, napaatras ang mga gabunan. Ang haligi ng mga tagabantay ay hindi nila malampasan. Marami sa kanila ang nasunog, nabiyak o napalayas pabalik sa kagubatan. Ngunit sa kadiliman, si Sibul ay hindi galit. Nakangiti siya. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit ngayon, alam na nating may kakayahan ang sanggol. At kung hindi natin siya mapigilan, kailangang tayong maghanap ng mas malakas na kakampi.
Sa loob ng kubo, habang ang liwanag ay unti-unting bumabalik, si Mang Simeon ay nakaupo sa tabi ni Luningning, hawak ang kanyang kamay. At ngayon, bulong ni Luningning, nakapasok na tayo sa huling yugto. Sa susunod, hindi lamang anino ang darating, kundi mismong itim na nilalang ng ilalim ng lupa. Sa pagdapo ng unang liwanag ng araw, matapos ang paglusob ng mga gabunan, tumahimik ang buong paligid ng kubo. Ngunit ang katahimikan ay hindi dala ng kapayapaan. Ito'y nakabibinging panandaliang katahimikan, ang hudyat ng mas matinding bagyong darating. Si Mang Simeon, bagamat pagod, ay agad nang naghanda. Sa loob ng kanyang baul, inilabas niya ang mga itinatagong huling gamit ng kanyang lolo, ang puting itak ng niyog na binabad sa gatas ng punong saging sa loob ng 7 buwan, isang palamuti ng mutyang batong ginto, at ang panawagan sa matandang albularyo, isang aklat ng mga orasyon na minsan lang ginagamit kapag nakaharap na sa mismong pinuno ng kadiliman. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ako kikilos, mawawala ang batang ito, at kapag nawala ang batang ito, mawawala rin ang pag-asa ng 2 mundo, bulong niya habang binabasa ang orasyon sa sinaunang wika ng mga katutubo. Sa kabilang dako ng kagubatan, sa isang malamig at tuyong kuweba na itinuturing na sagradong lugar ng mga gabunan, naroon si Sibul. Ngunit ngayon, hindi na siyang nagsasalita. Sa harap niya ay isang higanting anino na walang tiyak na anyo. Isang nilalang na ang katawan ay buo mula sa kadiliman ng daigdig, at sa mga mata nito ay may langib ng sinaunang galit. Ito ay si Anlakan, ang nilalang sa ilalim ng lupa. Pinakaunang gabunan, ang pinagmulan ng sumpa ng kadiliman sa kalikasan. Minsan siyang tagapangalaga ng ubod ng bundok, ngunit matapos mamatay ang kanyang asawang Diwata sa kamay ng mga mangangaso, siya ay naglaho sa kailaliman ng mundo, nagngangalit, at isinumpa ang lahat ng liwanag. Tinawag mo ako, Sibul, ungol ni Anlakan. Ano ang dahilan? Ito na ang panahon, Ginoong Anlakan. Ang engkantong buntis ay malapit ng manganak. Ngunit ang kanyang tagapagtanggol ay mas matatag kaysa sa inaasahan. Isa siyang bantay lupa, isang albularyo na may lahi ng sinaunang tagapamagitan. Hindi siya matitinag ng anino o panaginip. Kailangan na natin ng lakas mo. Kung gayon, bulong ni Anlakan, ako na ang pupuksa sa kanya. Umuga ang lupa. Nang bumuka ang kuweba, kasabay ng pagbuka ng langit sa kabilang panig ng baryo, isang pulang kidlat ang tumama sa direksyon ng kubo ni Mang Simeon. Sa kubo, nagising si Luningning sa matinding sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Mang Simeon! Malapit na siya! Agad tumayo si Mang Simeon. Lumabas siya sa kubo at sa kanyang pagkakatayo sa bakuran, nakita niya mula sa malayo ang paggapang ng isang dambuhalang anyo sa ilalim ng lupa. Hindi ito basta lindol. Sa bawat hakbang nito, namamatay ang mga halaman, natutuyo ang mga sanga, at ang hangin ay umiitim. Anlakan, bulong niya. Biglang nagsimulang mamatay ang mga tagabantay na kahoy, lupa, apoy at hangin. Isa-isa silang pumuputok at nalulusaw sa lupa. Ang kanilang enerhiya ay hinihigop ng nilalang sa ilalim. Hindi na sapat ang mga mutya ko. Kailangan ko na siyang gisingin. Pumasok muli si Mang Simeon at inilabas ang isa sa pinakahuling sandata ng kanyang lahi. Ang puting kalasag ng 4 na buwan. Isang sagradong kalasag na gawa sa balat ng punong balete at pinaputi ng liwanag ng 4 na kabilugang buwan. Itinayo niya ito sa harap ng kanyang kubo. Sa pangalan ng 4 na haligi ng mundo, hangin, apoy, tubig at lupa, ikaw na anino ng pinakailalim ay hindi makalalampas. Ngunit mula sa lupa, bumulwak ang isang makapal na usok.
Isang kamay na yari sa bato, apoy at itim na semento ang sumungkit sa bakod ng kanyang bakuran. Wala ka ng kalaban-laban, bantay lupa. Wika ng tinig mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo ako kayang pigilan. Ako'y bahagi ng galit ng mundong ito. Sa silid, nagsimula na si Luningning na manginig. Ang kanyang sanggol ay nag-uunahan ng lumabas, ngunit ang liwanag na mula sa kanyang tiyan ay nagkukulay abo. Mang Simeon, nahahati ang liwanag, nahahati, tulungan mo kami. Sumugod si Mang Simeon, bit-bit ang kanyang puting itak at mutyang singsing. Tumabi sa engkanto at inilapat ang kanyang kamay sa tiyan ni Luningning. Sa pagkakataong iyon, nagdugtong ang kanilang enerhiya. Hindi kita iiwan. Ako ang magiging tagapagtanggol ng batang ito kahit mamatay pa ako. Sa isang iglap, bumalot sa loob ng kubo ang liwanag ng mutyang katapatan. At mula sa tiyan ni Luningning ay lumabas ang isang itim at puting sinag na sumambulat pa itaas. Tumagos sa bubong ng kubo, papunta sa langit at tumama sa noo ng dambuhalang anino ni Anlakan. Sigaw ni Anlakan habang nabiyak ang kanyang noo. Mula sa bitak nito ay lumabas ang isang banal na liwanag. Isang liwanag na galing sa nakaraang kanyang itinakwil, ang pagmamahal. Hindi. Maaari. Hindi na kayo dapat naririto. Sigaw niya habang unti-unting nalulusaw sa ilalim ng lupa. Sa huling sandali, bumagsak si Anlakan sa gitna ng kagubatan. At sa lugar kung saan siya bumagsak, ay tumubo ang isang punong gintong kawayan, ang tanda ng isang pagbabagong espiritual. Sa loob ng kubo, si Luningning ay nanganak sa gitna ng liwanag. Isang sanggol na may balat na parang alabok ng buwan at mga mata na tila walang kulay, ngunit kumikislap tuwing ngumingiti. Siya na, bulong ni Luningning. Siya ang tagapamagitan ng liwanag at anino. Pinangalanan siya ni Mang Simeon bilang liwanag. Ngunit sa kadiliman ng kagubatan, habang nabubuo ang punong gintong kawayan, isang maliit na ahas na may itim na batik sa likod ay gumapang palayo. Hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang 3 araw matapos ang matinding sagupaan sa pagitan ni Anlakan at ni Mang Simeon. Tahimik ang gubat ng mapait, tila natutulog pagkatapos ng isang malaking bangungot. Ang hangin ay malamig ngunit banayad. Ang mga ibon ay muling umaawit at ang mga halamang nalanta ay unti-unting bumabalik sa dating sigla. Ang punong gintong kawayan na sumibol sa pinagbagsakan ni Anlakan ay naging sagradong pook, dinadalaw ng mga diwatang tagabantay at mabubuting engkanto upang magdasal at magpasalamat. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, isang masalimuot na tanong ang bumabalot kay Mang Simeon. Ano ngayon ang kapalaran ng batang isinilang sa pagitan ng engkanto at ng pagdurusa? Sa loob ng kubo, si Luningning ay mahina pa rin. Ngunit sa kanyang mga mata, nandoon na ang ningning ng isang inang nagtagumpay. Sa kanyang kandungan, nakahiga ang kanyang sanggol, si Liwanag, isang sanggol na may balat na sinlambot ng bulak at mata na tila salamin ng dalawang mundo. Sa tuwing tititigan siya ni Mang Simeon, nararamdaman niyang ang bata ay hindi basta ordinaryong nilalang. Sa isang iglap, ito'y ngingiti. Sa susunod, ang mga mata nito ay naglalaho ang itim at napapalitan ng maputing liwanag. Ngunit sa mga ilang sandali rin, may mga aninong tila sumusungaw sa kanyang paligid. May anino pa ring nagtatago sa bata. Wika ni Mang Simeon kay Luningning habang nilalagyan niya ng pulbos ng tuyong halamang kalumata ang ulo ng sanggol. Oo, sagot ni Luningning. Dahil ang dugo ni Anlakan ay nakalapit sa kanya. Sa mga huling sandali, bago mamatay ang halimaw, may bahagi ng kadiliman na pumasok sa liwanag ng aking sinapupunan. Hindi ito maiiwasan. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Mang Simeon. Ibig sabihin,
Kapag ang batang ito ay hindi naturuan sa tamang panahon, maaari siyang maging alinman sa dalawa, tagapagligtas o tagapagwasak. Upang maiwasan ang kinatatakutang kapalaran, nagsimula si Mang Simeon sa pagsasanay ng lihim na karunungan sa sanggol, kahit ito'y sanggol pa lamang. Ipinatong niya ang mga mutya ng saging, kawayan at batong asin sa ilalim ng duyan ni liwanag. Inukitan ng orasyon ang dingding ng kubo at gabi-gabi ay binibigkas ang sinaunang panalangin katutubo. Ikaw na liwanag, ako'y tagapagturo. Ikaw na sanggol, ako'y bantay ng puso. Huwag hayaang mapukaw ang anino sa loob ng kaliwanagan. Sa bawat dasal, napapansin nilang mas tumitibay ang katauhan ng bata. Hindi na ito madaling dumaing. Hindi rin ito umiiyak sa dilim. Bagkus, lumalapit ang liwanag tuwing siya'y natutulog. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa mga bitak ng daigdig kung saan namalagi si Anlakan, gumagapang ang nalalabing enerhiya ng gabunan. Hindi ito tuluyang namatay. Ang mga tagasunod ni Sibul na nakaligtas ay nagtago upang bantayan si liwanag. At sa pinakaloob ng isang kuweba, ang maliit na ahas na may batik na siyang gumapang mula sa bangkay ni Anlakan ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Lumalaki ang liwanag, pero ang anino ay laging kasama nito. Bulong ng ahas na may tinig na hindi sa hayop kundi sa isang espiritu ng kasamaan. Makalipas ang 7 araw, dumalaw sa kubo si Kasaning, isang matandang albularyong babae mula sa kalapit baryo. Isa siya sa mga huling tagapagbantay ng bundok Bilaran at tagapangalaga ng sagradong balon ng mga diwata. Narinig ko ang pagsilang at naramdaman ko ang puwersang lumaganap, aniya habang hinahaplos ang ulo ni liwanag. Ipinanganak na ang batang hinihintay ng kalikasan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ano pa bang kailangang gawin? Tanong ni Mang Simeon. Tulad ng isang punong kahoy, tugon ni Kasaning, ang ugat ng batang ito ay kailangang ipailalim sa 2 lupa. Ang lupa ng liwanag at ang lupa ng kadiliman ng anino. Kung hindi niya kilalanin ang aninong bahagi niya, maaari siyang sakupin nito kapag siya'y tumanda. Paano? Kailangan niya ng ritual ng pagkilala sa sarili sa 7 buwan ng kanyang pagsilang. Sa ritual na ito, dadalhin siya sa gitna ng kagubatan kung saan ipapakita ng mga espiritu ang anino sa loob niya. Kung kaya niyang yakapin iyon, magiging isa siyang tunay na tagapagbalanse. Ngunit kung hindi, napabuntong hininga si Luningning. Maaari siyang maging susunod na Anlakan. Samantalang sa gabi ng araw na iyon, habang mahimbing ang tulog ng lahat, si liwanag ay biglang dumilat. Hindi siya umiyak. Sa halip, tumayo siya sa kanyang duyan, lumutang sa hangin ng ilang sandali at sa kanyang noo ay umilaw ang isang tanda, isang simbolo ng bilog na may 2 kalahating liwanag at anino. Sa pintuan ng kubo, si Mang Simeon ay nakatanaw, hawak-hawak ang kanyang itak. Alam ko anak, bulong niya. Hindi mo pa naiintindihan ang mundo, pero ako ang magiging gabay mo hanggang sa huli. Ngunit sa kadiliman ng gubat, si Sibul, bagamat sugatan at halos patay, ay nakaligtas. Pinapanood niya ang liwanag mula sa bahay ni Mang Simeon. Hindi ako tuluyang natalo, hindi pa. Maghihintay ako, magbabalik ako. Kapag ang batang yan ay may sariling isip na. At kapag dumating ang panahong iyon, hindi na isang albularyo lang ang kakaharapin niya, kundi ang buong kasaysayan ng anino. Lumipas ang 6 na buwan mula nang isilang si liwanag. Sa bawat araw, lalong humuhusay ang kanyang pakiramdam sa paligid, kahit hindi pa siya ganap na nakapagsasalita. May mga pagkakataong parang naiintindihan niya ang dasal ni Mang Simeon. At kapag pinatong ni Luningning ang kanyang palad sa dibdib nito, kumikislap ang balat ng sanggol na wari bang sumasagot, "Narito ako, buhay ako, nagmamasid ako."
Subalit sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng bata, may kasabay din itong pagkabagabag. Bawat gabi, nagkakaroon ng kakaibang mga panaginip si Mang Simeon. Mga imahe ng isang batang tumatakbo sa gitna ng dilim, may aninong sumusunod, may mga tinig na bumubulong. Hindi sapat ang liwanag, kailangan niyang kilalanin ang anino. Sa ikapitong buwan ng kanyang pagsilang, dumating muli si Kasaning. Dala ang balutan ng sagradong dahon ng baluno, mga butong itim ng aninong duwende at isang maliit na mutyang bato na kulay abo, ang tinatawag nilang batong salamin. Ginagamit upang masilip ang loob ng loob, ang itinatagong kalikasan ng isang espiritu. Handa na siya, wika ni Kasaning. Ngayong gabi, kailangang isagawa ang ritual ng pagkilala sa sarili. Hindi ba masyado pa siyang bata? Tanong ni Luningning, may pangambang nangingibabaw. Ang espiritu ay hindi sumusunod sa gulang. Kapag siya ay isinilang na may gampaning dakila, ang paghamon ay dumarating kahit bago pa siya makalakad. Sagot ni Kasaning. At ang anino ay hindi natutulog. Kung hindi natin siya paiilalim sa sariling ugnayan sa anino, baka sakupin ito ng puwersang mula kay Sibol. Sa gabi ring iyon, dinala ni Mang Simeon, Kasaning at Luningning si Liwanag sa gitna ng gubat ng punot bato. Isang banal na puok kung saan ang mga diwata at albularyo ay nagsasagawa ng ritual para sa mga may kakaibang kapalaran. Ang mga punong kahoy dito'y singtatanda ng alamat at ang lupa ay sinasabing pinaglihian ng diwata at tikbalang noong unang panahon. Ipinwesto si Liwanag sa gitna ng mga apoy ng luya na binilugan ng abo ng dahong mayana at balete. Sa paligid, nagsindi ng insensong galing sa tinustang ugat ng halamang madilim at sa ulap ng usok nito, nagsimulang mag-iba ang paligid. Ang bata, bagamat walang muwang, ay hindi umiyak. Sa halip, tumitig ito sa gitna ng kawalan habang unti-unting nagbabago ang paligid. Tila lumipat sila sa ibang daigdig. Sa loob ng paningin ni Liwanag, siya ay nag-iisa sa gitna ng isang malawak na disyerto ng abo. Wala siyang naririnig kundi ang tibok ng kanyang sariling puso. Ngunit maya-maya pa ay may narinig siyang tinig. Liwanag. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang tulad niya. Ngunit ang balat ay maitim at ang mata ay walang puti. Isang anyo niya, ngunit yari sa anino. Ako'y ikaw rin. Hindi. Ako'y may ina. Ako'y may gabay. Oo, ngunit bahagi rin ako ng iyong kalikasan. Ako'y galing sa dugo ng galit sa sugat ng mundo. Hindi ako kalaban, Liwanag. Ako'y bahagi ng iyong buo. Hindi sumagot si Liwanag, ngunit ang kanyang kamay ay itinuro ang sarili niyang dibdib. At sa kanyang pagsulyap sa anino, nakita niya ang sariling mukha. Nangingiti, ngunit may bakas ng takot. Maya-maya pa, lumapit ang anino at isinandalang noo sa kanya. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang buong disyerto, hindi dahil nawala ang anino, kundi dahil natanggap na ito. Sa labas ng ritual, si Mang Simeon ay natigilan. Ang abo sa paligid ng bata ay biglang naging pilak at ang apoy ay naging putit itim na sabay na lumiliyab. Hindi siya tinanggihan ng bata, bulong ni Kasaning. Pinili niyang yakapin ang kanyang anino. Hindi ba delikado yon? Tanong ni Luningning. Hindi kung ang puso ng bata ay buo, kapag alam niyang bahagi lamang ng kanyang kalakasan ng anino at hindi kabuuan ng kanyang pagkatao, hindi siya sasakupin nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kaluluwa ni Liwanag sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim. Isang mahina ngunit malinaw na salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ako ay liwanag, anak ng dilim at liwanag. Hindi ako pipili ng isa lang. Ako'y daan sa pagitan nila. Nagulat ang tatlo. Iyon ang unang beses na nagsalita si Liwanag. At sa kanyang pagngiti,
Mula sa langit ay bumagsak ang isang patak ng liwanag na hugis mutya at ito'y dumapo sa kanyang palad. Binigyan siya ng kalikasan ng sariling mutya. Wika ni Kasaning, halos mangingilid ang luha. Napakadalang nito. Ibig sabihin, siya ay tinatanggap na ng 2 daigdig. Ngunit may isang babala. Ngunit, dagdag ni Kasaning, kapag siya'y nagkamali sa pagturing sa kapangyarihan, kapag ginamit niya ang anino sa sariling kapakinabangan, magiging mas masahol pa siya kay Anlakan. Sa malayo, si Sibol, sugatan pa rin ngunit nabubuhay sa pamamagitan ng galit, ay nanunood mula sa aninong naglalakbay sa hangin. Magaling, batang liwanag. Yakapin mo ang iyong anino. Kapag dumating ang panahon, ikaw mismo ang magbubukas ng pinto para sa aming pagbabalik. Makalipas ang 7 taon. Ang dating sanggol na si Liwanag ay ngayoy isang batang may kakaibang katahimikan. Tahimik siyang lumaki sa piling ni Luningning, habang si Mang Simeon ay tumanda na at mistulang naging ama rin sa kanya. Pinag-aralan niya ang sinaunang mga orasyon, gamot sa halaman, at kalikasan ng liwanag at anino, hindi lang mula sa aklat kundi mula rin sa sariling puso. Sa kanyang murang gulang, kaya na niyang pabulungin ang hangin, pausbungin ang tuyong halaman, at tumigil ang isang barang sa isang tingin. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang pakinggan ang parehong tinig ng liwanag at anino sa kanyang isipan nang walang takot o pagkiling. Ang kanyang mutya, ang patak ng liwanag na bumagsak sa kanyang palad noong siya'y 7 buwang gulang, ay suot niya palagi sa isang tali ng ugat ng balete. Kapag siya'y nalulungkot, ito'y kumikislap. Kapag siya'y galit, ito'y umiitim ng bahagya. Ngunit agad rin bumabalik sa ningning kapag bumalik ang katahimikan ng kanyang puso. Ngunit hindi lahat ay payapa sa mga mata ng mundo. Sa kalayuan, sa mas malalim pang bahagi ng gubat ng mapait, si Sibol, ang dating tagapaglingkod ni Anlakan, ay hindi tuluyang nawala. Sa loob ng 7 taon, tinipon niya ang mga naiwang aninong nilalang at pinaghahandaan ang huling pagsubok, ang muling pagbukas ng pintuan ng 2 daigdig. Isang sinaunang lagusan ito, nakatago sa ilalim ng bato ng limutan, kung saan pinagsasama ang liwanag ng kalikasan at anino ng galit ng mundo. At tanging isang nilalang na may parehong dugong engkanto at kadiliman ang makapagbubukas nito. Alam ni Sibol kung sino lang ang makagagawa nito. Si Liwanag, at siya rin ang magiging tagapagpalaya ko. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mang Simeon sa kanyang lumang silid, dumalaw si Kasaning sa anyo ng liwanag. Panahon na, Simeon, bulong niya. Ang bata ay kailangang pumili, manatiling tagapamagitan o maging daan ng pagbagsak. Nagising si Mang Simeon at agad sumilip sa duyan ni Liwanag. Wala na siya roon. Sa labas, ang mga ilaw ng gabi ay kumikislap. Mabilis siya nagbihis, bitbit ang kanyang puting itak at ang natitirang dahon ng salindayag. Sa paanan ng bato ng limutan, naroon si Liwanag. Sa kanyang harapan, si Sibol halos wala ng anyo ng tao o hayop, kundi isang gumagalaw na aninong usok na may mata ng apoy. Anak ka ng liwanag at anino. Hindi mo kailangang mamili. Tanggapin mo ako at magkaisa tayo. Bubuksan mo ang pintuan at ikaw ang magiging reyna ng bagong panahon. Pero si Liwanag ay hindi natitinag. Hindi ako isinilang upang maghari. Isinilang ako upang maging tulay. Pero tulay lang ba ang gusto mo? Usisa ni Sibol. Hindi mo ba nararamdaman ang lakas sa iyong ugat? Kaya mong magpaluhod ng bundok. Kaya mong patahimikin ang bagyo. Pero pinili mong manatili sa kubo ng isang matandang albularyo. Sa sandaling iyon, kinagat ni Sibol ang hangin at mula sa kanyang katawan ay bumalot ang itim na alon, tinangkang lunurin si Liwanag sa kabuuang anino. Biglang dumating si Mang Simeon, sumisigaw, "Liwanag, alalahanin mo ang iyong pinagmulan.
Ngunit hindi siya nakita ng bata. Sa kanyang paningin, siya ay nag-iisa. At sa gitna ng itim na hangin, nakita ni Liwanag ang dalawang anino sa kanyang harapan, si Anlakan, hawak ang galit, at si Mang Simeon, hawak ang pag-ibig. Bumulong ang isang tinig sa kanya. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagpili ng panig, kundi sa pagtanggap sa buong sarili at paggamit nito sa kabutihan. Sa isang iglap, bumuka ang noo ni Liwanag at mula sa kanyang mutya, lumabas ang sinag na may hugis ng araw at buwan, simbolo ng balanse. Ang pintuan ng dalawang daigdig ay hindi binuksan. Sa halip, ito ay tuluyang sinelyuhan ng sinag ni Liwanag. Nawasak si Sibul, sumigaw ng isang huling malagim na ungol at naglaho sa manipis na abo. Sa kanyang pagbagsak, ang mga aninong nilalang ay naglaho rin o bumalik sa kanilang dating anyo bilang nilalang ng kalikasan. Ang mundo ay huminga muli. Bumalik si Liwanag sa kubo, niyakap si Mang Simeon. At ngayon, wika ni Kasaning mula sa di kalayuan, natapos mo na ang huling yugto. Ngunit tandaan, anak, hindi natatapos ang tungkulin sa pagkapanalo. Tunay kang albularyo hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa ng daigdig. Makalipas ang maraming taon, si Liwanag ay naging babaeng albularyo na may anting-anting ng liwanag at anino. Sa kanyang kamay, ang mga puno ay nagkakaroon ng sigla at ang mga nilalang na nawawala sa sarili ay bumabalik sa landas. Hindi siya nagsikap maging tagapagligtas ng mundo, ngunit sa kanyang pagyakap sa buong sarili, siya ang naging simula ng bagong kapayapaan sa pagitan ng tao, engkanto at anino. At si Mang Simeon? Sa kanyang huling araw, nakangiti siyang sumandal sa punong kawayan sa tabi ng kanyang kubo. Sa kanyang tabi, isang batang babae ang hawak ang kanyang kamay. Natupad ang misyon mo, bulong ni Liwanag. Hindi, anak, sagot niya. Ikaw ang katuparan. Wakas.